Ako pagtahod sa atong mga kadaguan ng mga leader nato, atong mahal nga Kapitan Ayong, Iyo Rumi, mga kadaguan nato sa ato ang barangay ug sa atong kapilya, mga nanimba karon, no, daghan-daghan ang nanimba karon, apil ang nasa gawas o nasa suod, katong nalamdagan o katong ngit-ngit-ngit to sa gawas. Kaninjong tanan, good morning. Merry Christmas. Dayon ang Dios nga may paabot na itong laing Disyembre sa atong kinabuhi. Atagan na itong Dios sa masipang pagpa. Nalipay ko kay karon pa ko makamisa sa ato ang kapilya o piskay kayo tanawon atong mga decoration, piskay tanan, piskay ang choir, piskay ang mga likuranan, piskay ang sound system, piskay inyong dagway. Duha ka bahin ning ahong wali karon pagpasabot sa ebanghelyo o gatong pagpamalandong. First part, tuguti ko paghatag o gamay nga explanation, gamay ning catechesis o gamay pa nga pagpasabot sa cultural context aron makasabot kita sa ebanghelyo karong adlaw. Kaya mao po ni ang ebanghelyo atong ikaduha ba to ka adlaw, no? Ikaduha ka adlaw sa simba sa misas kadlawon. Ang ebanghelyo karon nag-at-at, sabot mo nag-at-at. Samay nag-at-at. Nag-asoy, sabot mo kalisod. Nag-at-at, nag-asoy, nagtuki, lisod gihapon. No, nag-at-at, nag-asoy, nagtuki. Gahisgo. Na? Nag-at-at, nag-asoy, nagtuki. Gahisgo sa usa ka mahinungdanon nga personalidad diha sa ebanghelyo nga dako pug papel diha sa kasaysayan sa kaluwasan isip kustodyan ug isip ama-ama sa atong Ginoong Hesukristo way lain Senior San Jose. Unya gingon dinhi ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Tuguti ko pagpasabot ani kay basta gatuo mo kining sinayuran o kanang nasayod mo yung pagsabot. At di na to masabtan ang ebanghelyo karon, kundi na to masabtan ang pamaagi sa kaminyoon o pagpangasawa sa kultura sa mga Hudiyo. Di ba kaya mga karaan po na to mga Pilipino, diha man po tayo kinaraan pamaagi no, sa kaminyoon, diha po tayo ato. Ito bitang sa unang mga tubang, nga na, magdakag dakong tao, ang dakong tao bisag tibihon, bisag buktot, dakong tao gihapon na kay mao man mo initiate sa dialogue nga dahil subay naapo tay kaugalingong pamaagi. Aron masabtan nato ning linya nga ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose, mao ni ang explanation niini. Sa kultura sa mga Hudiyo, naitulo ka mga steps, tulo ka mga ang-ang, tulo ka mga lakang sa proseso sa kaminyoon. Primero na gitawag og engagement. Familiar mo mo Father, engage na mi Father. Yan na bitaw. Pero ang idea sa ang practice sa mga Hudiyo sa engagement period, so sa proseso stage 1 or step 1, ang engagement period pagahimuon na sa gagmay pa ang mga bata. Gagmay pa. Pag kita ni Inday na likod likod ni Marian, inga nagagmay pa sila. Ang mga ginikanan ay magsabot-sabot. Muna first step. Either parents or na sila gitawag og professional matchmaker. Naay mura og matchmaker, mura pag maoy mag sa may binisayaan ng mura o mag hato-hato. Kasabot mo na? Yung Romy, karingo ka na, ano? Kana ba ito, matay, hato-hato, mami pader, na minzo hinoon ko. Inga na ang mga Hudiyo. Gagmay pa ko ng bata, wapay buot. Gaduha pa siguro nag-julin, gaduha pa siguro nag-lastiko, na ito, pa din galitik pa na. Ang mga ginikanan, magsabot na sila, nga di may hong batang baji daga, na po imuhang bugoy na imong batang laki, ato ni minzoon. Unay first step. It was usually made through the parents or through a professional matchmaker.
So ani nga yung ladyo pag utong kaming suon kay wa pa may buot. Ladyo pagkaadyo pero mao to is step 1. Mga online viewers and followers na to sa vlog, feel mo paminaw ani ano makasabot na sa ebanghelyo karon. Engagement period. Ladyo pag kaming suon kay wa pa mahibaw mamatay ba ng bataa, wa pa na mahibaw igo mag COVID or mamatay bag titanos inig tuli, wa pa may wa pa mahibaw basta kay mao na first step. Ang second step mahitabo na kung sila mahimo ng dalagita o bajong-bajong. Kasabot mo bajong-bajong no. Ug manok dumaga ug tao dalagita. Ug manok bajong ug tao bajong-bajong. Yan naman na. Riba na atay kapilya sa sawang kanang gitawag og disposoryo. Di ba na kapilya sa sawang? Kana ra makapilya nato diha sa sawang, duha ra na sila kakapilya sa tibuok Pilipinas nga gapatron ana. Kana rang lobo kung naiusa dito sa Luzon, tibuok Pilipinas. Unsa may gipatron anang disposoryo ang betrothal ni Santa Maria ug ni San Jose. Mauning sa ebanghelyo karon sinayuran ni Jose. Unsa may mahitabo, unsa may connection sa step 1 o step 2. Ang step 1 kay hataw-hataw pa man to. Pero pares-pares lang ba? Ini step 2 musugod na kining period sa pagasinayuran, mauni murag confirmation. Confirmation sa hataw-hataw sa bata pa ang maong batang bazi o batang laki. So taas guni gap, taas ni gintang, kasabot mo gintang, taas ni gintang, gikan sa gamay pa ang bata, hangtod nga nanagko. Murabag aning ikaduhang yugto sa proseso sa kaminyoon sa mga Hudiyo, moingon na ito mangginikanan. Saman to atong sabot sa atong 2025 kintaron, saman to atong sabot atong 2010. Dajunon ba to na to? Nanagko naman rin atong mga anak. Namuko naman rin ako. Ako na explanation na makasabot mo. Gamito na itong pagkamaestro seminaryo ini. Namuko naman rin ako. Kinigin mo pa hinlubad na mga isang tingog. Saman, dajunon ba to? Maunay sa ikansay, maunay sa ebanghelyo karon. Confirmation, ratification sa unsa ilang nasabutan sa gamay pa ang ilang mga anak. Una, aning yugtua, mao gihapon ang ginikanan o katong tig hato, tig sabot-sabot, matchmaker maoy magsabot. Unya, aning yugtua, giisip na ang kining betrothal stage, giisip na ang bana o asawa nga magtiadyon. Pero wa pa sila rights, absolute right as a married couple. Kaya wa pa man sila mag-ipon. Wa pa sila mag-dog. Di pa sila mag-dog. Pero isipon na sila nga na may legal rights. Pero di pa absolute. Okay? Unya, 1 year ni kining betrothal. 1 year. Unya, the only way, pananglitag makasa ang babae, the only way to end this stage is divorce. So gitugot sa mga Hudiyo ang diborsyo. Mabito to sa ebanghelyo karon iyon na Ginoong Jesucristo sa laing bahin sa ebanghelyo nganong gitugot ang diborsyo kay gahi mugo. Iyan abto na sa ebanghelyo pero sa sinugdan wa butugot ang Dios niya na. Una ikatulong step or stage, marriage proper. Di ba? Marriage proper nga kuhaon sa groom ang iyahang bride. Mao tong na-istorya sa ebanghelyo nga nakatug tong 5 ka mga dalagang way buot and the 5 ra gahuwat kay napawngag oil tong uban. Nasabtan ninyo? Mao na. 3 ka stages na. Stage 1, stage 2, stage 3. Pero di mo ra cancer nga na stage 4. Stage 3 ra taman. Nasabtan ninyo? Kining sa ebanghelyo karon niya pa sila sa stage 2, step 2 sa preparation, sinayuran ni Jose. Karon
ang nakaporke o sa Espanyol pa. Ang nakaporke sa Ebanghelyo karon kay nakadiskita man. Sabot mo sa nakadiskita, nakamatikon, nakabantay, nakadiscovery. Nakadiskita, nakamatikod man si San Jose, patay. Buntis maning ahong pamanhonon. Unja di man jud ni aho kay wa mo kumuhilabot ani. Nasabtan ninyo? Maotong ga laraw, sa may ga laraw, ga plano si San Jose nga makigbuwag secret. Mabatanon na ba? Sa may imong plano? Secret. Mo po'y plano ni San Jose. Si San Jose rin, nakauna-ana. Di ka mo mga millennial. Sa may imong gift? Secret. Nabato sa imong tanak ko, hingangay ka na ho? Secret, Father. Pero hingangay ko tinuod dyan. Nagplano si San Jose nga makigbuwag sa tago. Nga naman, kay og di sa mo palag, og atong binugoy pangalingwahe, og hingpalag pa si San Jose, iyang gisumbong pa si Mama Mary nga matay na buntis niyang pamanhonon. Unsa di ako'y amahan, sa may buhaton sa balaod ni Mama Mary, ilang batuon, stoning, dadon nila na sa plaza diya sa Ubos, anang covered court na to, i-announce to dito, karong Martes na atay batuon, kay nasakpan niya ng napaw. Dahil silang bato, ibuno sa bazi, ibuno nila ni Mama Mary, hangtod kita nga mamatay. Kaya isipon man to nga nanapaw. Pero, tarong man si San Jose. Napis kaya ka doon, no? Si Jose, tao nga matanong. Mo need the best description nga mahulagway ni San Jose diha sa Ebanghelyo o sa mga pagbasa sa mga malaang tao sa Biblia. Tao nga tarong. Piskaya, no? Pare nga tarong. Presidente o kapilya nga tarong. Piskay kaayo. Kapitan nga tarong. Piskay. Presidente o dadyong nga tarong. Nga di mangawat o tipo o tablag maksa. Gabunong lungon. Piskay, kontraktor nga tarong. Ahensya sa gobyerno nga tarong. Piskay kaado ng inong tagtao nga tarong. Si San Jose. Si San Jose nahimong tao nga tarong. O gihimo sa Ginoo nga matarong sa iyang tibuok kinabuhi. Mo bitaw nga latas sa kapanahunan, daghan ang mga debosyon nga ning tumaw diha sa atong katilingbang Kristohanon pahinungod ni San Jose. Pagka engage o dili engagement, katong sinayuran na si San Jose o si Santa Maria, dako ni silang age gap. Hamtong na si San Jose. Gibanamana nga si San Jose sa isinta na kapin. Una si Mama Mary, mga 14 to 15 years old. Maubitaw nga pagsugod ni Jesus sa iyang public ministry, patay na si San Jose. Kay hamtong, kasabot mo hamtong, kana bang hisugod na katiguang, pero wa pa pud ang wanguha. Mamaong na hamtong. Di na batanong laki. Tiguang mo na. Karon, daghang mga debosyon nga gipahinungod nato ni Senior San Jose Primero na ay Saint Joseph, husband of Mary. Pistahan na to nag-March 19. Di ba? Kanang gitawag San Jose Patriarca. Kadungog man na mga tiguan. Marso 19 ang piyesta. Piyesta ni San Jose pagpahinungod sa iyang pagkabana, pagka-esposo. Esposo, kinatsila man na, sa mahal nga birhen. Ikaduha na ay San Jose nga mamumuo. Ano sa ama na? May 1. Piyesta sa Cathedral sa Tagbilaran o piyesta sa Diocese of Tagbilaran. Saint Joseph the Worker. Dito, di sa itong galagot kay ko itong nobina. Di sa ko gipamisag kapilya niya. Sa dukohin, abot sos itong tiguang nga nobina ka microphone rabadjot. San Jose man to nga May 1. Sisag balik pa, o San Jose nga mamumuno. Laki mo nang mamumuno sa mamumuo. Ang mamumuno kay kriminal mo na. Sige, bungo-bungo, puti ko, mamumuo. Yung San Jose nga mamumuno.
Tuburan ka sa kakuging na himo ng kriminal, murderer na San Jose. Di mao gamay ra mag nagdiferensya mamumuo o mamumuno. Mamumuo is worker, mamumuno is killer. Mabuto niyo gipuno. Ikat na kita sa taas na kay Domingo Manggot, no? Di ba, waman mo magdali. Ikatulo na ay gitawag og San Jose nga patron sa usa ka malipayon nga kamatayon. Og tigsimba mo sa katedral sa Tagbilaran anang kilid bitaw kanang wing, right wing sa katedral ug atubang mo sa altar na ay dako dihang ribulto ni San Jose nga himatjon nga naa si Mama Mary og naa si Jesus. Mo na kita glamo erta. The death of Saint Joseph. Nganong si San Jose nahimo mang patron sa usa ka malipayon nga kamatayon? For the reason nga pagkamatay ni siya kinakuyawan. Diha ang Birhen o diha Ginoong Hesus. O mamatay ka nga naa sa imo ang kiliran ang mahal nga Birhen, na ang Mesiyas o naa ang pagkabanhaw nato kay na ang Ginoong Hesukristo, kinsa pa may mong kadlukan. Mo nga hingtumaw ang debosyon nga Saint Joseph, patron of happy death. Mo nga kita manag-inta sa mga tiguang, kung gusto tag mamatay nga magngisi, pagdebosyon mo ni San Jose. Ano bang magdebosyon, mamatay ko nga magngiit, no? Ang debosyon mo San Jose. Kanang di ta mambot, ipasabot ani kanang mamatay ta ba nga di ta mamatay kay na ligsan, di ta mamatay kay giloba, di ta mamatay kay gipuspusan tag numero 2 nga nay 2 por 2 nga nay lansan numero 5. Kanang kamatayon nga malinawon, matuog na kuno ta. Mga batan-o nato luing pag debosyon mo San Jose. Kinawa na nimo ang debosyon, patron of happy death. Unya ikaupat katong gi-introduce ni Pope Francis kaniadto kanang Saint Joseph, man of dreams. Katong San Jose nga anam itong natuog na sleeping Saint Joseph kung nakakita mo ana, ay baligya ana una dito sa diha sa katedral nato nga religious store natuog si San Jose. Kay pre sa ebanghelyo karon ang mga mensahe nga miabot ni San Jose pinaagi damgo. Damgo jo na. Karon pinaagig damgo, katong dadunon tong bata mulaya sila sa Ehipto, pinaagi pong damgo. Unya katong namatay na si Herodes, gipadamgo na pud si San Jose, hala uli na mo kay patay na si Herodes nga naghulga sa kinabuhi sa bata. Gani sa laing nasod sa Canada o sa bangbahin sa Amerika, na sila debosyon nga wa dinhi sa ato. Ug magbaligya sila property, magbaligya sila juta or buy. O gusto sila makakitag buyer nga dali ra mahali lubngan nila og ribulto ni San Jose. Ha, magbaligya mo manggahan kita. Unsa nangita mo buyer. Di na nila sa magkaraang mga Canadians o mga Amerikano, dili na nila ipost sa Facebook. Kaya pa mo po Facebook ato panahon na lubngan og ribulto ni San Jose. O di mahalin dadyo na buyer. Yan na. O kamo mga lagas din hingo mo mahalin paglubong mo ribulto ana injon doghan. Lubngi o ribulto ni San Jose na injon doghan aron mga halin mo. Mauna si San Jose. Katapusan, unsa may nakapahimong tarong ni San Jose? Sa ebanghelyo karon, nahimong tarong si San Jose tungod kay sa duha ka mga managlahi nga mga hukom nga mahimo niyang himuon, iya gipatigbabaw ang laraw o plano sa Ginoo. Labaw kay sa iyang kaugalingong plano. Kabantay mo? Dahil plano si San Jose nga iyang kaugalingon, tawhanong plano, makigbuwag ko niya. Sa tago, iya tong plano. Matay diha man po'y plano sa Dios pinaagi anghel. Adyaw buwagi na Jose. Adyaw kahadlok pagpangasawa anak. Kaya iyang ibuntis lalang sa Espiritu Santo. So dahil tawhanon nga hukom, tawhanon nga desisyon, tawhanon nga plano, di apoy Dios nun. Iyang gipatigbabaw ang Dios nun nga hukom. Iyang gipatigbabaw o gisunod o gituman ang Dios nun nga plano kaysa iyang kaugalingong plano. Mao din ay makapatarong na to. Nasabtan? Kung sundo na to ang plano sa Dios, laraw sa Dios, kaysa atong kaugalingong mga plano.
Pinausahay sa itong kinabuhi kay mo patigbabaw maning atong plano, ato mantabunan ang hukom sa Dios. Munang di ta mahimong tarong. Pananglitan ingon na Ginoo, lakaw kamo, pagsanay kamo tibuok kalibutan. Go to the world and multiply. Plano mo na sa Ginoo. Sa mga pagibuhat nato, gapa-implant mabutan aron di ta mabuntis. Nawa ang plano sa Ginoo. Kana bang implant kay ba mo sa mga pagtuon mo na leading cause of cancer. Gubuon ana ang imong lawas, gubuon ana imong system mo bitan di na mo reglahon bisag bata pa mo. O mo usahay magbantay ta ni ana kay ang plano sa Dios gitabunan nato sa tong kaugalingong plano. Iyon ang Ginoo pagsanay, palit po tag pills, palit po kondom, kay aron lagi di mo sanay. Pildi ang plano sa Ginoo. Iyon sa Jesus, sigugma imong kaaway o pagampo sa mga tao nang himaraot nimo sa may gihimo sa tong kontra ato pong gipabarang. Pabarang, ni tagbarangan, tuso kong dagom. Mao tong pagtaob, himpurot po di dyan. Paghuna sa dagat, nagnamyaho po kuto-kuto. Daghang mga yugto sa itong kinabuhi nga, atong ipalabaw ang atong plano, atong desisyon. O diya atong ibalibang, isalindot ang plano sa Diyos. Kung dihang napita, wa kita katag-ing ni San Jose. Ingon ang Ginoo, kung sa'y bugihimo, kung sa'y gihiusa sa Diyos, ang kaminyoon, dili mahimong buwagon sa tao. Sige putag paningkamot nga mapatuman ang balaod sa diborsyo, nga makaguba sa pamilya, makaguba sa atong kahimtang, makaguba sa kasagrado sa kaminyoon, sa mga bata o sa kasagrado sa banay. Manag-intang San Jose. O gusto ta nga mahimong tarong, dapat o kinahanglan nga ang kabubuton sa Dios mao'y atong ipatigbabaw, labaw kaysa ka atong kaugalingong mga pagbuot o mga hukom. Merry Christmas natong tanan. Daigo ng Dios.